Kung paano kong hinuhulma yung art ko, paano ko sinasculpt yung mga artworks ko. Yung sculpture ko rin, sinasculpt ako kasi natuturuan ako paano maging mas matyaga, paano ibuhos talaga yung effort ko. Hindi lang ako nagsasculpt ng artworks ko, kundi yung artworks ko rin nagsasculpt sa akin bilang isang tao. So, bata pa lang ako, exposed na ako sa skill ng paggawa bago pa ako pumasok ng college sa Fine Arts sa UP. Sa paggawa ng mga artworks ko, iniisip ko muna yung hulma yung forma. Medyo formalist yung approach ko sa paggawa ng sculpture. Isang malaking factor talaga ang isipin yung forma. Pag may magandang silhouette siya, ibig sabihin maganda yung forma ng sculptures. Mahilig ako sa texture. Karamihan ng mga trabaho ko, lalagyan ng texture para magkaroon ng character. Dumadating din tayo syempre sa buhay natin, nagkaka-mental block tayo. Kapag nahihirapan ako, i-focus yung sarili ko na paggawa ng sculpture. Lumalabas din ako kasi ang artworks naman natin is yung reflection lang din siya ng realidad eh. Reflection din siya ng buhay natin. Isang paboritong aspeto ng paggawa ng sculpture siguro yung paghawak mo talaga mismo dun sa ginagawa mo. Yung makakapa mo yung texture, yung forma, hulma. Hindi mo lang ma-appreciate sa isang angulo lang eh. Kailangan mo talaga siya damahin, tignan sa ibang angulo. At isa pa doon, yung pagiging playful natin sa paggawa natin ng sculpture. Playful natin sa paggamit ng materyales, playful natin sa pag-discover ng iba't ibang mga technique. Siguro ito yung naka-attract sa akin bilang isang artist dahil hindi siya pa ulit-ulit gawin eh. Hindi siya nakakasawa. Siguro habang buhay kaya kong gawin ito. Pangarap ko na ma-present yung trabaho ko sa mas malawak na audience. Gusto ko na rin naman yung ginagawa ko eh. Masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako dun sa magiging output ng trabaho ko. Masaya ako dun sa ginagawa ko sa art ko.